Mapagpalang umaga po ng Sabado. Nandito po tayo kay Kuyang Ador, dati pong kagawad, dating chairman ng Barangay 94, Sony, District 1, Tondo, Manila. Meron po tayong Bible study, no? Yan. Yun. Masaya ang kanyang gising. Dapat lang. Sabi nga nang nabasa ko, everyday morning is blessing. Tama po nga naman eh. Pagka ginising ka ng Diyos sa umaga, blessing na yun. Yung iba kasi po, alam nyo, bakit parang hindi blessing sa kanila? Gusto nila magising sila sa umaga. Ang dami mo nang hinahanap. Para bang pag nagising, nandyan yung masarap na pagkain. Para bang ganun yata ang gusto nila. Tama yung magising ka lang po sa umaga, blessing na yun eh. Dapat mapasalamatan mo na ang Diyos. Hindi na po yung kailan merong ganitong hindi na. Ayan. Tayo po ay mag-aaral ng mabuting balita na nakasulat po sa Biblia. Hawak ko po Biblia, manipis lang, New Testament. Kasi po, at every Saturday, nagsishare talaga ako ng Word of God po. Kung sino po yung may bigay sa Diyos, sila lang naman. Pero pag ayaw nila, hindi po pinipilit. Kasi baka mag-away. Kagaya ni Kuya Ador, di ko naman siya dating kakilala. Pinakilala sa akin, ang dating chairman din po si Gemo. Ngayon, hindi na rin po chairman yun. Na may sakit na rin kasi. At ang sakit nila, magkatulad lang po, pareho silang na-stroke. Pero yung stroke nila, hindi naman kagaya ng stroke na bedridden. Nakakagalaw sila. Kung hindi mo alam na stroke, hindi mo masasabing stroke patient sila. Kasi nakakausap mo, gumagalaw sila, naghanap buhay. Yun ay biyaya na ng Diyos. Yung parang biyaya ng Diyos yun eh. Blessing na po yun eh. Pero, siyempre, tao, alam niyo naman ng tao, hindi sapat. Sabi yan, nabigyan ka ng ganito. Gusto kong ganito eh. Kung ganito. Wag. Dapat na tayong matuto sa ating buhay. Alam niyo po sa Biblia, meron pong binabanggit si Apostol Pablo. Pero bago tayo papalaw, tayo muna ay sandaling dudulog sa Diyos. So pag siya pumatlubay sa ating pag-aaral ng mabuting balita. Panginoon Diyos, sa aming Ama, minsan pa, samahan mo po kami ni Kuya Ador. Buksan ang puso at isip ng mga tao, lalo na yung manonood ng video nito, na sana matuto sila. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay? Ang sabi po dito, ang nakalagay ay ito, sa unang Timoteo, ito, chapter 6, verse 7, verse 8. Kaya, dapat na tayong masiyahan kung tayo may kinakain at dinaramit. Anong sabi ni Pablo? Dapat masaya na tayo na kung meron na tayong pagkain at dinaramit. Hindi ba napaka-importante ng damit? Pag wala kang damit, paano yun? Nakaubad ka? Pag wala kang pagkain, paano yan? Hindi ka makausap ng matino. Kaya sabi ni Pablo, bilang apostol ni Jesus, pag meron ka ng pagkain at dinaramit, masaya ka na dapat. Yung iba po hindi eh. Gusto kong damit yung branded. Yung milyon ang halaga. Yung pagkain, anong gusto nila? Kailangan milyon din ang halaga. Para bang ang bitoka nila eh, pang milyon lang. Di ba nila alam na yung pagkain mo, pupunta lang naman sa inidoro? Yan. 9. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang parahan ay nahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang angarin, nagtutulak sa kanila sa kapahamakan. Totoo yan. Maraming pinapatay na mga tao na
Sakim sa pera. Sakim sa pera. Maraming pinapatay pong ganyan. Kapahamakan. Ano? Yes. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi, ang pera pala iniibig eh. Akala ko iniibig yung asawa lang, yung girlfriend. Pati pala pera iniibig. Hallelujah. Sa bagay, sabi nila, merong isang babaeng pangit. Ito. Pero may nagmahal sa kanya. Kasi po may pera siya. Anong sabi? Mahal ko siya. Kasi may pera siya. Yung pera ang minahal niya. Hindi yung babae. Kasi yung babae, wala naman talagang itsura. Pero dahil may pera, love na love niya. Di po ba yung mga tinatawag nilang matrona? Matrona. Basta may pera, iibigin ka ng mga bata. May pera kayo. Yan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi siyang ugat ng lahat ng kasamahan. Ugat pala ng masama yung pera. Sa paghahangad na magkamal ng salapi. May nalalayo sa pananampalataya. Natural lalayo ka na talaga sa pananampalataya kasi ang mahal mo pera na eh. Hindi mo na mahal ang Diyos, ang mahal mo pera eh. Kaya nalalayo ka na ngayon sa Diyos. Yung pananampalataya mo. Ano pa nakalagay? At nasasadlak sa mahirap, paghihirap ng kalooban. Masakit sa kalooban. Na magkamal ka ng pera, nasaan ka? Naalala niyo po si Napoles? Si Pidap. Ano nga tol sa kanya? Wala, sa loob ng kulungan na po mamamatay yun. Isipin nyo, yung mga nakinabang sa kanya ng Pidap, ayan, wala na nakakulong, nakalaya na. Yung iba, senador pa. Pero siya, kailan lang inatulas siya? Doon na mamamatay sa ano yan, sa bilangguan. Nung araw po, naliligo sa gatas yun. Si Napoles, napanood ko na sa balita yan, hindi ako naninira kay Napoles. Saan ka nakakita, naliligo sa gatas? Pambirang balita, no? Ang ginagawang paligo, gatas! Ngayon, ayun, nakakulong. Nasadlak sa, ano nakalagay? Paghihirap ng kalooban. Ako sa nakikita ko ngayon doon sa Napoles, parang hirap na yung kalooban. Bakit? Yung mga nakinabang sa akin, ayan, umahalagwa sila. Samantalang ako, hirap na hirap ako rito. Kasi minahal po nila yung pera. Sino pa? Si Duterte. Yung matanda. Nasa dahig. Nakakulong. Kanya lang, ang kagandahan doon sa dahig, kumpleto. Magkasakit ka, may doktor, may kailangan mong gamot, may gamot. Masarap ang pagkain doon. Masarap ang pagkain niya. Kanya lang, nakakulong siya. Nagkamal din ng pera yon. Nagkamal din ng pera. Pero nasa ngayon, nakakulong. Si Kibuloy, yung kanyang kaibigan, matalik na kaibigan, nasa na ngayon? Nakakulong din po sa Pasig. Ngayon, hinihingi na siya ng Amerika. Saan mo pa dadalhin ngayon yung... Buti wala na. Ni maipo, hindi mo na maiipo yun eh. Ang iipuin mo, yung rehas na bakal. Yan. Mas minahal po nila yung pera. Kaya kayong mga mahilig sa pera, dahan-dahan lang.
Sapagkat ang pera po, ang sabi ni Jesus ay, babasahin ko ha, na nangangaral ang Panginoong Yesus dito. Ito ang kanyang binanggit patungkol sa pera. Dito sa Mateo 6:24. Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Okay, dalawang Panginoon yan ha. Titignan natin kung alin yung ibang Panginoon. Bakit dalawa? Sapagkat kapupuhotan niya ang isa at iibigan ng pangalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ng ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at kayamanan. Yan palang kayamanan. Panginoon din po pala yan. Pinapanginoon ng tao. Pinapanginoon pala ng tao ang pera. Pag Panginoon mo ang pera, galit ka sa Diyos. Yun eh. 25. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain. Hindi ba napaka-importante ang pagkain sa tao? Pag hindi nakakain ng tao ng isang kain, sigurado hindi mamakausap ng matino yan. Kasi ang pagkain po ay napaka-importante sa buhay ng tao. Ay, thank you po. Napakahalaga po yan. Ang sabi ng mga food nutritionist, ang pinakamahalagang kumain sa umaga. Kahit kumain ka raw ng marami sa umaga, kahit hindi ka kakain ng tanghalian, kahit hindi ka kakain ng hapunan, importante yung umaga mo. Busog. Ang sabi ng mga eksperto sa kalusugan. Bakit? Siyempre, pag busog ka, mahayos ka. Pero subukin mo wag kang kumain. Maghapon, buti ko ba kausap ka ng matino? O di po ba? Kaya sabi ni Jesus, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at katawan kaysa pananamit? Sa Panginoon po, mahalaga ang buhay natin. Kasi yung pagkain, pag kinain mo, tatay ka lang. Yan damit, pag sinuot mo, pag marumi, tatapon mo na. Pero yung pagkatao mo, ano ka? May biging ka ba sa pera? Kurap ka ba? Kurap dito, kurap doon. Nakaw dito, nakaw doon sa pera ng taong bayan. Pasyal dito, pasyal doon. Yung mga anak nyo, mga asawa nyo, makikita yung mga pananamit, talagang milyon-milyon. Yung bag, yung relo, yung sapatos. Pagkakain sa isang kainan, milyon ang halaga. Anong sabi nila? Barya lang yan. Samantalang si Juan de la Cruz, kailangan magpagpag muna para makakain. Alam niyo po ba yung pagpag? Ito yung mga tao kumukuha ng pagkain sa food chain pag ating gabi. Kasi yung mga food chain na yan, iniipon po yung basura. Pagdating ng ating gabi, pumupunta po yung mga mahirap pa sa daga. Pinapagpag yung tira-tirang pagkain, kinukuha kung pwedeng pagkinabangan, babalawan sa tubig. Then pagkatapos pakukuluan sa suka. Then, adobo time! Samantalang kayong mga korap na politikos, sarap ng buhay niyo. Nakaherkong kayo, kahit bumabagyo, bahay ninyo matibay. Samantalang yung ninakawan ninyo sa barangay, sa probinsya, sa baryo, nalulunod sila, namamatay sila. Ang kabuhayan nila, wala na, lumog na sa tubig. Sabi nga sa telebisyon, sabi ng magsasaka,
Saan kaya ako kukuha ng ibabayad ko? Kung sana ginawa po na sana ninyo yung nararapat, hindi ninyo kinurap ang pera, di sana po walang naghihirap. Naalala nyo ba si dating Pangulong Ninoy? Si Noynoy Aquino? Anong slogan ni Noynoy? Kung walang kurap, walang mahirap. Kaya sa panahon niya po, maigpit siya sa korupsyon. Maigpit siya. Pero ngayon, nung nawala na po si Noynoy, uhaw na uhaw yung mga nasa tungkulin ng kayamanan ng taong bayan. Kurap dito, kurap doon. Paano kaya nilang nahatin yun? Paano nila nahatin? Tignan pa natin ang Biblia na po. Ang sabi rito, ito. Meron kasi mababasa dito na ito. Sa ikalawang Timoteo chapter 3, merong nakalagay po dito kasi ito. Ano sabi rito? Gahaman sa salapi. Walang kabusugan. Ang sabi ni Benjamin Magalong ng Baguio City Mayor, dahil po sa dami ng pera niya, ginawa nila, umupa ng malaking bahay, yung isang kwarto, lalagyan ng pera. Isipin niyo po yan. Isang kwarto, lalagyan ng pera. Naalala niyo ba rito yung nangyari dito sa Tondo? Sa may Binondo? Yung mga pulis, iskalawag. Nakuha sila sa video na CCTV. May kwarto, lalagyan ng shabu. May kwarto, lalagyan ng pera. Pag lumipat ka, shabu. Pag lumipat ka, pera. Kita nyo? Pulis lang. Kwarto ang pera. Diyan po nangyari yan sa Binondo. Napanood sa television yan. Isipin nyo, mababang rangkong pulis, may kwartong pera. Ang lalagyan pala ng pera, ibig na pitaka ngayon, saan? Kwarto. Ganyan po kagahaman ng tao. Gahaman. Matakaw sa pera. Walang, kaya sabi ni Jesus, dalawa lang yan eh. Pera o Diyos. Pag pumanig ka sa pera, galit ka sa Diyos. Yan ang automatic yung ganun yun. Kaya sabi niya, kamumuhin mo yung isa eh. At ibigin mo yung isa. Ang labo pera. Di kamumuhin mo ang Diyos. Na may gawa sa'yo, na nagbigay ng buhay sa'yo. Yan ang nangyayari sa ating paligid bayan. Isipin niyo po, ngayon, kahapon, meron sinugod na isang bahay ng mga rallyista. Yung isang mayaman sa Pasig. Buti, di pa pinasok eh. Sa Indonesia, pinapasok po ng mga tao yun. Yung mga korap na opisyal nila doon, pinapasok yung bahay. Pinakita po yun sa isang video eh. Pinasok yung bahay, kinuha yung lahat na pwedeng pakinabangan ng taong bayan. Pinagsisira pa yung kanyang sasakyan. Kaya sabi ng tao, sana wag na lang mangyari sa atin sa Pilipinas ang ganong nangyayari ngayon sa Indonesia. Pero hindi po malayong mangyari pagka nasagad sa galit ng taong bayan. Baka gagawin po nila yung ginawa sa Indonesia. Na susugurin yung mga bahay ng mga politiko, mga engineer, mga kontraktor, at kukunin yung pagkinabangan. Sigurado magkakamatayan na.
Ewan ko, baka may mga bodyguard na yung mga pulis doon. Ano ba? O yung mga hoodlum na magbantay lang sa kanila. Ah, para pelikula. Pero in reality, hindi malayong mangyari ang nangyayari sa Indonesia sa Pilipinas. Kaya bakit? Kapitbahay lang Indonesia eh. Miyembro na nga siya niya. Kaya, kung lahat lang ng tao po, ganito lang kasimple yan. Kung mahal mo si Jesus, mamahalin mo si Jesus lang. Hindi eh. Gusto sabay. Hindi po pwede yun, sabi ni Jesus, kailangan isa lang. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo. Panguli. Nang may magtanong kay Jesus, Panginoon, ang sabi niya, ano po ba yung pinakamahalagang utos sa kautusan? Tignan natin yung tanong, tignan din natin yung sagot. Etong tanong. Mateo 22:36. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Maraming utos ang Diyos. Ang gustong malaman nitong nagtatanong, yung pinaka-the best. Alin yung pinaka-the best? Sumagot si Jesus, ibigin mo, Panginoon mong Diyos, ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. The best na utos, mahalin mo ang Diyos. Pag mahal mo ang Diyos, yung pera, hindi mo na mamahalin yan. Gagamitin mo lang ang pera. Pambayad lang yan. Pero kapag minahal mo yung pera, kamumuhian mo ang Diyos. Kaya sana po mamulat tayo sa katotohanan, kaibigan. Kayong mga nanonood ng video ito, magdasal lang po tayo ng uso. Nawa, mag-pray tayo na kahabagan ng Diyos ang Pilipinas. Nasanay po yun yung puso ng mga kurap na yan. Magtapat na po sila. Magtapat sila. Para maibsan na po ang paghirap ng kalooban ni Juan de la Cruz. Isipin mo, matulog ka. Pagmulagat ng mata mo, baha sa paligid mo. Samantalang yun ng hurap, ng maiga, at ng magising. Ang sarap ng pakiramdam. Walang problema. Ano po? Salamat po, Panginoon Diyos, sa revelation mo sa amin, sa Biblia, at nangyayari po sa aming paligid. Nawa, mahabag ka sa bansang Pilipinas. Nawa, papanagutin mo po, Panginoon Diyos, ang dapat managot upang magkaroon ng hustisya ang bayan. Salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Kayong mga nakikinig ng video ito, nawa, wala pong personalan ito. Kung tinamaan man pa kayo, mabuti tinamaan kayo at meron kayong pakiramdam. Baka magbago pa kayo. Ito po ang inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Dito po tayo sa tahanan ni mga Dora, no? Like and share. God bless us all. Bye-bye.